Di pa rin matanggap ni Baste Duterte ng Davao ang ginawa ng gobyerno na ipatupad ang warrant of arrest galing sa ICC sa pagkakahuli kay Digong Duterte noong March 11, ilang buwan na nakakalipas. Alam niyo kung bakit? Aba, nag-file po ng nag-petition po for disbarment before Supreme Court laban kay Justice Secretary Remulla at Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ito, pakinggan niyo itong balitang ito. Galawang nagpapakita ng hindi makapaniwala sa nangyari. Pero tapos na yun eh. Ito na yung galaw nila. Inihain kahapon sa Korte Suprema ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Turion ang disbarment case laban kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Kasama rin sa pinadidisbar ni Mayor Baste si Defense Secretary Gilbert Teodoro, DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulion. Kaugnay ito ng pag-aresto at paglipat sa kanilang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero dahil ang disbarment case ay internal ng korte, hindi nagbigay ng maraming detalye si Turion. Contents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte. Una nang Ayan, kidnapping pa rin. Para bang kinidnap ng gobyerno, kaya dapat daw madisbar, matanggal sa pagiging abogado si Remulla, Teodoro at iba pa. Wow! Ayan, tingnan natin. Pabayan natin sa Integrated Bar of the Philippines at saka sa Supreme Court kasi dyan po dumadaan. Pero speaking of disbarment, kung hindi ako nagkakamali, si dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, pareho may nakapending na disbarment case yan sa Supreme Court. Di ba? Dahil naman ho doon sa ginawa ni Sara na pagmumura, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady, dating Speaker Romualdez, noong November 23, 2024, doon sa kanyang press conference at iba pa. Ay Duterte naman na yun din yung mga ginagawang pagmumura. Kaya lahat, ang dami nakapile na petition for disbarment. O, tingnan natin kung sino ang kakatigan ng Supreme Court at saka ng Integrated Bar of the Philippines. Ano naman kasalanan ni Gibo Teodoro? Hindi ko naman naintindihan. Si Teodoro wala namang naging papel dun sa pag-aresto eh. Ang aktibo noon, DILG, si Remulla nga wala dito ng mga panahon yun eh. Nasa sa Europe, like International Conference. Diba? Yun ang pagkakaalam ko. Ang aktibo noon, pero dahil kasi may kampanya, ay si Attorney Abalos, dating DILG Secretary. Si Abalos ay abogado rin, pero hindi sinali. Okay, parang, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Si Gibo Teodoro wala. Hindi nga siya na-interview ng panahon yun. Dahil hinuli si Duterte sa loob ng aeroplano, tapos dinala si Villamor, tapos sila kay aeroplano, dinala ng dahig. Gano'n lang eh. Hindi naman nakialam ang military doon. Hindi naman nakialam si Secretary Teodoro. Anong ground for disbarment? So, mukhang dalawang style nila yan. Ano inyong masasabi dyan? Sunod na ating pag-usapan. Meron nag-file ng impeachment tuloy. Sa Ethics Committee. Kinasuhan na pala sa Ethics Committee si Escudero. Tingnan natin itong balitang ito, Ethics Committee, Sandali lang, dahil mukhang merong hindi nakatiis sa mga ginagawa. Ebidensya umano na sumusuporta sa kanyang ethics complaint laban kay Senador Francis Escudero. Kaugnay ito ng campaign donation ng mamabatas mula sa isang kontratista ng pamahalaan. Partikular ito sa 30 million pesos donation kay Senador Escudero mula kay Lawrence Lubiano na 99% anyang nagmamay-ari sa Centerways Construction. Sa social media post ni Aceron, inilahad dito ang mga umano'y katunayan sa naturang donasyon ng kontratista sa senador.
Kabilang dito ang higit 100 kontrata na nakuha umano ni Lubiano sa gobyerno na umaabot ng nasa 16 na bilyong piso ang kabuuang halaga. Wow. Nakatutok pa umano ang mga proyektong ito sa Sorsogon na lalawigan rin ni Escudero. Nauna na rin inihayag ni Senador Chis na tumanggap ito ng campaign donation mula sa naturang kontratista. Nakasaad rin niya ito sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na ulat ng gastos at donasyong natanggap ng kandidato sa kanyang pangangampanya. Gayunman, naglabas rin ng pahayag si Senador Escudero kaugnay ng ethics complaint ni Aceron. Aniya, hindi na niya ikinagulat ito dahil kabayaran ito sa pagbanggit niya sa pangalan ni late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez at pagbubunyag ng katotohanan. Bahagi at Ayan. Para pag-usapan ng Yan ho yung lumalabas ngayon. Dun sa campaign donation na 30 million na inamin nila parehas, inamin ng kontraktor, inamin din po ni Escudero. So yun pala yung dahilan doon sa Ethics Committee ng Senado. Disciplinary action kung ano. Pero paano ang didisiplina mga senador din? Ano ba? Kaya walang kalatay-latay na ho yung ibang mga senador natin. Ganun pa ba? Yan ang proseso. At nakakuha pa lang ng mahigit na 16 billion kontrata yung nagbigay ng donasyon kay Escudero at karamihan daw sa 16 billion project na yan sa Sorsogon ginawa. Ay si Escudero ay dating governor at talagang taga-Sorsogon yan. So dugtong-dugtong talaga. Iba pa ito dun sa ibang kontraktor yan. Iba pa ito sa sinasabi ni Undersecretary Bernardo na meron siyang dinalang mahigit na 300 milyon ba yun? Mahigit basta 100 milyon pinag-usapang dinala niya kay Escudero. So iba pa ito. Dugtong-dugtong na. Tapos ang sagot ni Escudero, expected yan kasi in-expose ko, meron akong expose laban kay paninira niya kay dating Speaker Romualdez. Ayan po. Nagbabatuhan na sila ng mga palusot. Habang ginagawa nila ito, ang pera ng bayan ang kanilang nilustay. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Peoples of the Philippines ang complainant. Kaya yung pagtuturoan nila at ganyang mga sistema, dapat lahat talaga sila kalaboso. Sabi nga ni Mayor Magalong, lahat sila korap. Dapat managot. Ikulong sa tamang kulungan, hindi VIP treatment. Yan po ang ating panawagan. Ikulong sa mga selda. Ikulong sa mga jail. Provincial at city jail, municipal jail. Dapat ganon. Kung ano ang turing sa mga pangkaraniwang tao na may mga kaso, ganon din ang ituring sa mga kontraktor, politiko at taga-gobyerno, DPWS, na mga korap o may kasong korupsyon, plunder, at saka po anti-corruption law. Kasi hanggat hindi po nagagawa yan, baka humaulit-ulit pa yan. Ayaw nilang gumawa ng batas ng kamatayan dahil ayaw nilang mabitay ang kailang pamilya. Pero sobra na. Grabe na ang damage o kasiraan ng mga kaganapan sa ating bayan at sa panalapi ng bayan dahil sa mga abusado, umaabuso noon hanggang ngayon. Kaya tulungan natin si Pangulong Marcos kung paano niya ipakulong lahat ito. Kaya Mr. President, pakabilis lang po. Medyo nababagalan ng maraming Pilipino sa bagal ng justice system ng Pilipinas.